Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman po ako ang nag-iisa ninyong ka-legit Tarikans para magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga. And of course, pati na rin sa loob at labas ng showbiz mga ka-OG. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin nyo lang ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo at una sa mga nilalabas nating mga balita. So, panibagong araw, panibagong update na naman nga ang ating pag-uusapan na mga kadabrikans. And for today's video, patungkol po ito sa naging mensahe ni Kuya Jose Manalo. So, nagalit nga po siya sa Itbulaga mga kadabrikans. Mamaya tatalakayin po natin yan. At syempre tungkol po sa noontime show ng Jamie 7 na gagamitin nila para mapataob ang Itbulaga. Grabe po, desidido talaga ang GMA na mapataob ang EB para bigyan nila ang showtime ng 3 buwang palugit. Pero bago yan, na-shoutout sa ating pong mga manonood. Sa mga taga-Japan na nanonood po sa atin ngayon, magandang gabi po sa inyo. Kagaya na ating pong commenter, ako matagal-tagal na po itong nagpapa-shoutout sa atin. Watching from Saitama, Ken, Japan, legit TVJ forever. Shoutout po sa inyo. Sayang, wala po kayong username. Anyway, naglalabasan po ngayon ang mga bashers natin, Kadabray Cats. Ay, grabe, sumisikat na tayo. May bashers na tayo, mga Kadabray Cats. Cheriza, syempre patungkol ito, no, kasi mainit na pinag-uusapan kamakailan ng showtime. So, meron pong mga naliligaw na hindi po matanggap na hanggang ngayon, nangunguna pa rin talaga ang Itbulaga pagdating sa ratings. Nako, lalo na't may lumabas na po ng April 1 na ratings at nangunguna pa din po ang TVJ. Nako, mukhang marami na naman pong maglalabasan na bashers niya na sa hanap po natin. Buwan naman nung araw nga naman ng Abril, di ba, Kadabrikans? Maganda pangitain yun, no, na April 1 pa lang, sinasimulan po natin ang buwan na ito nang panalo po tayo. Kaya mga advertisers ay pinipili pa rin talaga until now ang TVG. Na mabagnet pa rin ang TVG ang mga advertisers. Kita nyo naman, may mga bago pong advertisers sa TVG. And looking forward pa po tayo sa iba pa. Pero mukhang meron pong hindi masaya. So, meron po tayong ilang natatanggap ng mga comments ng hatred, TANGA ka ba? Ay, grabe nga yun, naangat pa nga tayo. Sasabihin ba ng mga advertisers na solid Itbulaga kami? Bakit Itbulaga lang ba ang noontime show? At saka going 15 years na ang showtime ngayon. Kung wala dyan advertisers, sa tingin mo, aabot yan ng 15 years? Ay nako, isip-isip nga. Wala naman po akong sinasabi na wala advertiser ang showtime. Ang sinasabi ko is yung advertisers ng TVJ hindi po umalis at nag-lie-low sa kanila. Even kasagsagan ng balita, nalilipat ang showtime sa GMA and even nagkapermahan na, hindi po naapektuhan ng commercials. Ang advertisers meron pa rin dumadating sa kanila. And dahil nariyan na rin lang ang yung komento, di sasagutin na rin po natin. Like, Itbulaga lang ba ang noontime show? At sasabihin ba ng mga advertisers na solid Itbulaga sila? Nako, baka hindi naman po kayo updated. Ang Pure Gold po ay napaka-loyal sa TVJ. At hindi naman po babalik at susunod ang advertisers sa TVJ kung hindi po sila loyal sa kanila, di ba? Simple logic lang naman yan. Simple problem, kaya not so. Ito pa, wala naman kay Thor. Lahat naman ng negosyo may kondisyon, kagaya ng TV5. Siyempre may kondisyon din sila sa TVJ. TANGA lang ang negosyante na wala kondisyon. So, ito naman dahil sa balitang binigyan ng kondisyones ng GMA Network ang ABS-CBN or ang Showtime ng 3 months para talunin sa ratings ang Itbulaga. So, ayaw patalo. For sure, at TV5 meron din daw
kondisyones. Kung may kondisyones man ang TV5 sa TVJ, hindi naman kagaya nitong pamemreasure, no? Kung meron ng kondisyones is yung kagaya nitong pagiging co-production ng TV5 sa It Bulaga. Kaya ang sa TVJ lang na ni-request is basta sila ang bahala sa segments or sa content. And pumayag ang TV5, pumayag din ng TVJ sa gusto mangyari ng TV5, kaya sila nagkasundo. Napakalayo sa kondisyones ng GMA sa ABS. So, wag na po natin pagpilitan para lamang po may masabit masingit ang Itbulaga sa issue. Or I mean sa balita, hindi naman issue yan for them siguro na may 3 months na palugit ang GMA sa Showtime. Pero, so sa balita, iwalay nyo na lang po ang TVJ sa balitang yan. Huwag nyo na itikit. It's between GMA and Showtime, period. Anyway, meron naman po tayong nadaanan sa Facebook na kung saan sabi dito GMA Network kinahamon na ang Tito Vic and Joey. Naghahamon na ang GMA 7 TVJ versus GMA posibleng mangyari. Patutumbayin daw ng GMA 7 ang noontime show ng TVJ sa TV5 gamit ng isang noontime show na hindi naman nila pag-aari. Yun lang, masaklap doon. Well, totoo man o hindi po ang tungkol dyan sa paghahamon di o mano ng GMA sa TVJ. Pero one thing is for sure, talagang kakalabanan ng GMA ang TVJ. Kaya nga, kukunin nila ang It's Showtime dahil di na kapag gumawa sila ng sarili ng time show, hindi po mag-rate. Basta-basta kasi wala pa naman yung fandom. Wala pa yung fan base. So, magiging tahanan pinakamasaya 2.0 lamang po yun. Kaya, nauwi na lang sila sa desisyong kunin na lang ang Showtime at palabas sa main channel ng GMA 7 para meron silang maipanlaban sa Itbulaga ng TVJ. Yun nga lang ang masaklap doon, umaasa sila sa isang noontime show na hindi nila pag-aari, kagaya nung sabi dito. Alam niyo yan, mga Kadabricans, yung very excited and proud sila, natataas ang ratings ng noontime ng GMA 7, hindi naman nila pag-aari. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa naging sugod bahay, mga kapatid ng TVJ kahapon. So, kahapon po ito, na kung saan yung sugod bahay winner nga po ay 2 beses pa lang naiwan na ng kanyang asawa. Grabe, saklap naman po. Una, ng bubugbog, sunod ng bababae. Tapos wala pa atang sustento na natatanggap na kanilang ama. Kaya nagmamakaawa itong si Ateng. Siyang bagay na nakapagpainit siguro ng ulo nitong si Mayor Jose para magbigay na po siya at magbitaw na po ng advice kay ate and mensahe para sa ama po nung bata. So, nagalit nga po siya during Itbulaga Sugod Bahay, mga kapatid, kahapon. Tama naman si Mayor Jose, di ba? Obligado ka. Obligasyon mo yan bilang ama. Kaya kung maaari, wag ka nang mag-intay na hihingi pa sa'yo. Dapat alam mo yan, maging responsable ka. Yung mga ganyang bagay, hindi na kinakailangang ipaalala pa. Pero, kung ganyan lamang din naman ang iyong trabaho na pagpapatayan mo ng cellphone ng iyong mga anak para makausap ka man lang sana, di wag ka na lang magparamdam ng tuluyan kaysa patuloy mong sinasaktan ang puso at damdamin ng iyong mga anak. Huwag ka na lang rin magsustento. Alam niyo yun, yung hiwalay na nga kayo, stress pa rin ang ibibigay mo. Stress pa din ang dulot mo sa ex-partner mo at sa mga anak mo. So, malaki rin naman po na itulong ng TVJ sa kanya, 60,000 pesos, and malaki itong bagay para sa pagpapagamot ng kanyang anak na may epilepsy. Guys, so, nawaren sana po yung exam ng kanyang anak po, medical exam sa susunod ay maging okay na para kahit pa paano makabalik na sa trabaho si ate. Kinailangan din kasi talaga ni ate mag-resign kahit wala na siyang mapagkukunan pa ng pera or yung trabaho lang na yun ang kanyang inaasahan, kinakailangan po kasi yung kondisyon ng kanyang anak talagang nakatutok ka. So, isang napakahirap na sitwasyon
para sa isang magulang. Tapos ganito pa, yung idudulot ng ama ng bata, no? Pagpapatayan ng cellphone, sakit pa sa damdamin yung kanyang ginagawa. So, hindi nakakatulong para sa health. Kaya sana na we're praying na sana mabawasan po yung mga ganitong case. Kadabay cats, yung pagiging pabaya na magulang o pabayang ama. Kung hindi man nag-work yung relationship ninyo, sana yung responsibilidad. Hindi man kasi mawawala yun eh. Minsan talagang hindi nag-work yung relationship ng mag-asawa. Pero sana yung responsibilidad at pagmamahal sana kaya hindi po mawala. At wag na wag isasan tabi. So, yun lang po muna guys sa ating update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.